Kaya nga hindi po tayo exempted sa pagsubok eh. Susubukin ng Diyos ang ating mga puso. Minamahal. Titignan niya. Kung ikaw ba, minamahal, ay tatalima kahit na napakabigat na ipinapagawa sa iyo ng ating mga Panginoon. Napakabigat na bagay. Yung walang-wala ka na, pero dadalo ka pa rin sa gawain. Sinusubok ka ng ating mga Panginoon, pinapaintulot lang ng Diyos na naroon ka sa kawalan. Ngayon mahal, gusto niya maluwalhati ang kanyang banal na pangalan. Amen? Kasi yun mahal, diyan titignan ng Diyos, yung katapatan mo. Amen? Yung iba nga, walang-wala talaga eh. Dadalo sa gawain, hindi kumain. Pagdating, minimal, wala silang inaasahang maisaing. Pero minimal, nakita ng Diyos, yung kanilang pag-ibig. Kaya nga, sinabi ng talatang ito, nalulugod ang Diyos sa katuwiran. Pag nakita ng mga Panginoon yung katapatan mo, na kahit naroon ka sa kawalan, minimal, bibigyan ka ng Diyos ng biyaya. At yan ang magiging patutuo mo. Amen? Ever say praise the Lord? Kaya nga, yung kapatiran nung pauwi siya, lagi ko pinapatuto ito sapagkat napakagandang halimbawa. God, yung patutuo ng kapatiran, sabi niya, mahal na Panginoon, isang gatang lang. Makakain lang kami. Mabigyan mo po kami pag uwi ko, magkaroon ako ng isang gatang may saing. Alam niyo po, na mahal, napakabuti ng Diyos. Amen? Tapat ang pangako ng Diyos. Yung isang gatang, ginawang isang kaban. Amen? Ever say praise the Lord? Kaya nga yung baguhan, minumahal, biskan na nagpapatutuo sa akin, kanya pong binahagi yung kanyang patutuo, minumahal, totoo talaga ang pangako ng Diyos. Nung ako'y wala sa malapay noon, lahat ng kinita ko walang natira. Minumahal. At hindi ko natututunan yung trabaho. Laging palpak, baga minumahal, laging pag naayos na, mamaya nasisira uli. Parang kinakagalitan na siya ng kanyang mga kasamahan. Kasi pag naayos na yung machine, mamaya-maya, sira na naman. Pero maglingkod ako sa malapay noon, yung napapakinggan ko, yung pagbibigay, sinunod ko. Nung sinabi sa akin, maging 30% na yung aking pagbibigay sa kabaguhan niya, sinunod niya, minamahal. Alam niyo po, minamahal, grabe, manals God, yung pangako ng Diyos sa bawat kaluguran niya, yung katuwiran. Pag nasunod mo yung katuwiran ng Diyos, matutuwa ang malapayinso sa iyo. Amen? Alam niyo po, yung napakahirap na trabaho, parang saglit na lang sa Kanya. Yung dating laging nasisira, nagiging maganda na maayos ang pagkakagawa. Kaya nga nalugod yung kanyang supervisor, inilagay siya sa mataas na posisyon. Ngayon, sabi niya, yung trabaho ko dati, habang nagmimintin ako ng mga machine, mayroon pa akong hawak na makina. Hirap na hirap ako. Pero ngayon, kung may masira na makina, yun lang ang trabaho niya. Pero pag walang masira, nandun lang, nagsusupervise lang siya ng mga tao. Amen? Kaya nga totoo ang pangako ng Diyos. Kung atin po na mahal, masusunod ang kanyang banal na utos, kung tayo lalakad sa katuwiran ng Diyos, hindi po tayo ipapahiya ng ating malapaysos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sabi dito, talatang ito, at nalulugod sa katuwiran, saganang akin, sa katuwiran ng aking puso, ay aking handog ng kusa ang lahat ng mga bagay na ito. At ngayon nakita kong may kagalakan ang iyong bayan na naharap dito at naghandog na kusa sa iyo. Kaya nakikita na po natin ang ating mga kapatiran na tuwan-tuwa na naglilingkod sa Diyos. At ang bunga ng kanilang pinagpapagalan, nakikita po natin. Sila ay pinagpapala ng ating mga paisos. Na halos natin, wala silang maisaing. Nandun pa rin tumutulong sa banal na gawain. Pag mayroon pong mga pagtulong sa banal na sa ating gawain, pagtatayo ng church, tumutulong siya. Yun ang kanyang patutuo, minamahal. Kahit na nagpapala siya, naghahakot ng mga buhangin, tumutulong siya. Ngayon po naman, milyonaryo na yung kapatiran na yon. Amen? Halos walang-wala sila, naisipan niya, minamahal, mag-worker na lang kaya ako sa sobrang hirap. Minamahal. Hindi siya nag-apply ng seaman, minamahal, sa kumpanya na yon. Hindi siya nag-pass ng resume, pero minimal, ang Diyos ang gumawa ng paraan.
Tinawagan siya. Wala siyang resume sa kumpanya na yon. Tinawagan siya, mag-report ka dito. Sabi niya sa kumpanya ito. Yung kumpanya na malaki na yon, minals God, ayon sa patutunan ng kapatiran, talagang yun po'y kilalang kumpanya na talagang malaking kumpanya na mahirap ka makapasok. Pero siya, minawal, tinawagan lang siya, nakapag-report doon. Ngayon, minawals God, isa na po siyang milyonaryo. Amen? Ever praise the Lord? Kaya totoo yung salita ng Diyos, na pag unahin mo siya, lagi mong unahin ang katuwiran ng Diyos at igagawad sa kayo ng ating dakilang Diyos ang kanyang mga pangako. Amen? Seek you first and His righteousness. Amen? Unahin mo yung kanyang katuwiran. Minamahal. Bahala ang Diyos sa iyo. Pupunuan niya lahat ng pangailangan mo. Maging yung desire ng puso mo, ipagkakaloob ng ating mga Paisos, sapagkat nababasa ng Diyos ang bawat puso natin. Amen? Gusto mong pagpalain, nababasa yan ng mahal pa doon. Kahit hindi ka magsalita o mahal, alam ng Diyos na gusto mong pagpalain, ang kailangan mo lang, ganapin muna ang kalooban ng mahal pa. Kaya nga pag nakalpaluguran mo ang Diyos, sapagkat sinabi nga ng talatang ito, nalulugod ang Diyos sa katuwiran. Kaya nga pag napaluguran mo ang malapay noon, gagantimpalaan ka ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating malapay. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Isaiah 55 verse 11, basahin po natin. Dito po sa Isaiah 55, talatang 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya minamahal, yung salita ng Diyos, minamahal, praise God, tapat at tunay. Hindi po ito minamahal, sabi-sabi lang na kung saan natin napulot. Ito po yung pinag-aaralan natin. Na dito po, yung mga mananampalataya na patuloy nila napapakinggan ang salita ng Diyos. Nung sila po'y tumalima, minamahal, nagbunga ang kanila pong pagtalima. Amen? Makita naman natin yung mga naunang mananampalataya, makita mo ba na mahirap pa rin sila hanggang ngayon? Minamahal, God? Hindi po. Yung mga tapat na tumalima sa utos ng Diyos, makita mo yung bunga, naroon na po yung kaginhawaan. Amen? Praise the Lord. Yung nalugi, manamal yung hindi tumalima. Yun ang nalugi. Manamal, matagal na sinasabi, maglingkod ka, mahal na kapatid, dumalo ka ng dumalo, makinig ka na makinig, magpuri ka na magpuri. Pero hindi niya ginawa, siya nalugi. Magbigay ka ng iyong kapatandog, hindi nagbuwag-bigay. Hindi siya ang nalugi. Amen? Pahalagan mo ang mga salita ng Diyos, makinig ka. Manamal, hindi nakinig, siya nalugi. Pero yung nakikinig, nagbunga ang kanilang paglilingkod. Amen! Everyone say, praise the Lord. Manamal, totoo ang mga salita ng Diyos. Hindi po ito babalik na walang bunga. Sinabi nga ng talatang ito, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulukdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Kaya manamal, kung sinabi ng Diyos, anak, magpatuloy ka. Huwag mong tignan ang kahirapan. Magpatuloy ka. Ganapin mo. Kaya nga sabi natin, mga pastor, yung iba, pag nagpapakounsel, mga pastor, gusto ko mag-ibang bansa. Gusto ko magtrabaho sa ibang bansa kasi mahirap ang buhay. Anak, sumunod ka sa utos ng Diyos. Magtapat ka sa pagbibigay. Kung ano po yung binuka ng propeta ng Diyos, sinunod nila. Yung iba kami naman, sinabi niya, pag nakatanggap ka ng pagpapala, naman, sabi ng ating mga pastor, hatiin mo. Hinati nila. Naman, nalugi ba sila? Pinagpala silang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen? Naman, tingnan niyo po, naman, nalugod ang Diyos kasi nakita niya, kaya sinusubok ang puso. Titignan niya ang puso mo. Manamal, kaya pag nakita ng Diyos yung puso mo, handang tumalima sa utos ng Diyos, manamal, pagpapalain ka ng ating mahal pa Jesus. Mapalakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya manamal, ang kagandahang loob ng Diyos sa atin, manamal, ito po'y makakamtan natin kung susundin natin ang kanyang mga utos. Marami pong mga benepisyo
ng kaloob ng ating dakilang Diyos kung tayo po'y tatalima. Kaya nga, minimal, sa mga baguhan na patuloy po natin, laging sinisharean, minimal, lagi natin sinasabi, minimal, malaki ang benepisyo ang maglingkod sa Diyos. Amen? Kaya minimal, pagagalingin ang iyong karamdaman, babaguhin ang iyong buhay. Imbis na pupunta sa bisyo yung pira mo, sigarilyo ngayon ay napakataas. Ngayon, minimal, yung pagkain mo na lang, ibibilin pa nila ng sigarilyo. Minimal, tingnan mo, magdudulot pa ng karamdaman. Pag maglingkod sa Diyos, babaguhin ka ng ating malapayan, alisin ang mga bisyo mo, pakinabang, minimal God, ang maglingkod sa Diyos. Matipid, amen? Pagpapalain ka pa, ang bunga na yung katawan at ang bunga ng iyo pong mga ani, pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Deuteronomio 7:12 hanggang 15. Dito po sa Deuteronomy chapter 7 verse 12 up to 15. At mangyayari na sapagkat iyong dinig ang mga kahatulang ito at iyong tinutupad at ginaganap, ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan at igagawad ang kagandahang loob na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang. At kanyang iibigin ka at pagpapalain ka at padadamihin ka. Kanya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis, ang karagdagan ng iyong mga bakahan at ang mga goya ng iyong kawan sa lupain ng kanyang isinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Magiging mapalad ka kaysa lahat ng mga bayan. Walang magiging baog na babae o lalaki sa inyo o sa inyong mga hayop. 15. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit at wala siyang ihulog sa iyo sa masasamang sakit sa ito na iyong nalalaman, kundi ihulog niya sa lahat ng nangapupuot sa iyo. Amen. Praise the Lord. Napakaganda ng mga pribilehiyo ng ating Diyos sa atin. Amen? Ito po yung malaking probisyon na makakamtan po natin kung tayo po manamal ay tatalima sa Kanya pong tinig. Kaya minamahal, tingnan niyo po, yung ating mga kababayan, lagi natin sinasabihan, maglingkod kayo sa malapay nun sapagkat pag ginugol nyo ang panahon nyo sa paglilingkod sa Diyos, kayo po ay pagpapalain ng Diyos. Gagalingan yung karamdaman, babaguhin ang inyong buhay, ang inyong bulsa manal pagpapalain ng Diyos. Amen? Ever say, praise the Lord. Totoo na po, inamahal. Yung ating mga kapatid na nakikita natin, patuloy lang hanggat na, God, kahit na mahirap ang buhay, patuloy lang. Inamahal. Nakikita, God, habang tumatagal sa paglilingkod, makikita natin, nagbubunga ang kanilang paglilingkod sa ating malapay noon. Amen? Kaya nga sabi na talatang ito sa City 12, at mangyayari na sapagkat iyong dininig ang mga katulang ito, at iyong tinupad at iyong ginanap, ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan. O, tingnan niyo po, tutuparin niya. Sapagkat tinupad mo ang kanyang mga utos, manamahal, yung kanyang makahatulan, sinunod mo, manamahal. Tutuparin din ng Diyos ang kanyang pong pangako. Amen? At igagawad ang kanyang kagandang loob na kanyang sinumpa sa iyong mga magulang. Amen? Kaya manamahal, igagawad niya yung kanyang kagandang loob pag susundin mo ang kanyang pong mga utos. Mapalakpakan natin ang ating malapay sa everybody say, praise the Lord. Dahil mo, anong sabi sa 13? Kanyang iibigin ka. Ano mahal? Pag tinutupad mo ang utos ng Diyos, laging mo nararamdaman ang kanya pong pagyakap sa iyo, yung kanyang presensya. Amen? Iibigin ka naman pa noon. Lagi kang iingatan sa kapumaroon. Nariyan kasama mo ang Diyos. At pagpapalain ka at padadamin ka. Kanya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan. Amen? Yung katawan po natin. Sana, isang taon na lang ang buhay mo. God, pagpapalain ng Diyos yan, padaramihin niya. Amen? Everyone say, praise the Lord. Ay nakita naman po natin din na mahal. Kung hindi po kami naglingkod sa malapay noon, hindi po namin naranasan yung mahabang buhay na ito. Kasi mahal, nung araw, nung ako po, maraming problema. Gusto ko lang magpakamatay. Kung hindi ako naglingkod sa malapay, maari, nandun tayo sa kulungan. O kaya wala na po tayo, nasa kapahamakan na tayo sa impyerno.
Yung nanay ko, minamahal, naglingkod kami sa Malapay noon, kung saan-saan mo pa namin dinadala. Minamahal, nung araw, niniwala pa kami sa Malapay noon, kung saan-saan po namin dinadala. Pero naglingkod kami sa Malapay noon, minahal God. Karakadaka na kanta ng aking malananay, ang kagalingan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Amen? O dinagdagan na mahabang taon, halos 24 years yata, minamahal. Hindi po ako nagkakamali. Yung kanyang buhay. Samantala nung araw, minamahal, walang gabi na dumadaing sa kirot ng kanyang nararamdaman, sa kanya pong likod. Inihimas, laging hinihilot, pahiran, wala talaga. Pero sa kabagan ng Diyos, totoo. Pag ikaw, minamahal God, ay tatalima sa kanyang utos, minamahal God, giginhawa ka sa yung mga pangako ng Diyos, pagiginhawain ka ng ating malapay. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, minamahal, sinabi dito, minamahal, pagpapalain ng bunga na yung katawan, ang bunga na yung lupa, ang yung trigo, ang yung alak at ang yung langis, karagdagan ng yung mga bakahan at mga guya at ang yung kawan sa lupain ng yung sinumpa sa inyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Magiging mapalad ka sa lahat ng mga bayan, walang maging baog na babae o lalaki sa iyong mga hayop. Ano mahal? Yung kapatid ko, manamahal, baog po yun. Yung panganay po namin, pero pinatunayan ng Diyos, manahal God, na walang imposible sa Kanya. Amen? Nagkaroon siya ng anak, manamahal. Talagang pangako yun ng Diyos. Amen? Walang magiging baog pag ikaw ay maglilingkod ka sa ating dakilang Diyos. Mahabang taon, manamahal, nagsama sila ng kanyang asawa. Manamahal, nung sila po naglingkod sa Malapay, napakaiksi lang ng kanila pang paglilingkod sa Diyos. Manamahal, biniyaan sila ng anak ng ating dakilang Diyos. Amen? Ganyan po ang pangako ng ating Malapay. Walang magiging baog, manahal God. At sabi ng 15, ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit at wala siyang ihulog sa iyo ng masamang sakit sa Egypto na iyong nalalaman, kundi ihulog niya sa lahat ng napupuot sa iyo. Yan po manamahal ang mangyayari. Manahal God, kaya nga kung ikaw ay inuusik, waya mo lang. Sabi ng Malapay noon, na sa akin ang paghiganti. Palakpakan natin ang ating Malapay. Everybody say, praise the Lord. Kaya manamahal, by Spirit sa pulang yan, mga namahal. Kung maglilingkod tayo sa Malapay noon, tatanggapin po natin yung pangako ng Diyos. Kung hindi tayo makikinig, liliko tayo. Sabi nga ng Hosea 1:8, kaya nga huwag kang liliko sa kanan sa kaliwa, minamahal. Kasi minamahal, hindi mo makakamtan yung mga pangako na ito ng ating dakilang Diyos. Pag lumiko ka, minamahal, hindi ka makikinig, hindi mo balay-bulay ng salita ng Diyos, hindi ka tatalima sa utos ng Diyos, minamahal, vice versa lamang po yan. Amen? Basahin po natin. 28 verse 15 up to 22 ng Deuteronomio. Dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 28, talatang 12 hanggang 15 hanggang 22. 15 hanggang 22. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mautos at ang kanyang palatuntunan na iniutos sa iyo sa araw na ito, ng lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. 20, ibubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan, at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay ay iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa na sa iyo'y pinabayaan mo ako. Amen. Amen. Everyone say, praise the Lord. Kaya minamahal, tingnan niyo po, sa talatang ito na nabasa po natin, sa talatang 15, minamahal, kung hindi po natin tatalimahin, isasagawa ang kanyang mautos, minamahal, kung paano sinabi ng Malapay noon, kung susundin natin ang kanyang tinig, pagpapalain tayo ng Malapay noon, pararamin ang ating pong mga pagpapala na ating makakamtan para rami ng Diyos. Ang bunga ng ating katawan, minamahal, bless God, bibigyan ng kalusugan. Amen? Magandang katawan, minamahal, God, na talagang naroon po, masasaway ang lahat po ng mga mananakmal sa iyong katawan. Pero pag hindi mo na po tatalimahin, minamahal, God, sinabi dito, minamahal, nabasa po natin, na kung hindi natin didinggin ang tinig ng Panginoon, isasagawa ang kanyang mga utos, ang kanyang mga palatuntunan, at ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo. Amen? Amen. Everybody say, praise the Lord.
O kaya minamahal, tingnan niyo po, mga kababayan po natin na ayaw tumalima sa mga utos ng Diyos. Minamahal, ayaw nilang talimahin. Pinapatutuon natin, pagpapalain sila. Pero minamahal, ayaw nila lumapit. Imbes na giginhawa, tingnan niyo po, mas lalong kumikirot ang kanilang nararamdaman. Amen? Hindi walang kagalingan. Kahit anong paggamutan ng kanilang puntahan, walang kaginhawaan na kanilang pong, kahit marami silang pira, walang kaginhawaan na kanilang naranasan. Pero tingnan niyo po, yung mga tumalima sa utos ng Diyos, pinapatuto ng bawat isa sa atin na tayo po'y pinagaling ng ating mga pesos. Yung dating manalsgad makirot, si Brother Oscar Lagco, minamahal nung panahon, halos hindi namin mahawakan. Nung babautismuhan, ayaw niyang pahawak kasi lahat ng buong katawan niya ay makirot. Minamahal. Mula ulo hanggang paa, minamahal, makirot at lagi siyang may lagnat. Mataas lagi ang kanya pong lagnat, minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung marinig niya yung mapatotoo ng mga kapatiran, alam niyo po, tumalimas sa utos ng Diyos. Nung sinabi sa kanya, magpabautismo, kamtin niya, Manals God, ang pangako ng ating dakilang Diyos, ang kagalingan, at Manals God, tingnan niyo po, pagpapalain ng bunga ng katawan, Manals God, maging ang pinansyal, Manals God, pagpapalain, tunay nga po, tumalima, gumapang yung ating mga kapatid sa dagat, pagkalubog sa pangalan ni Jesus, bautismuhan sa pangalan ng ating mga Paisos, Manals God, tunay nga pag-ahon niya, naalis ang kirot. Mahabang taon, minimal na kanya pong taglay na kirot na yun, minimal. Ni halos hindi nga niya po, minimal, God, may paglaban yung kanyang katawan, minimal, sa sobrang kainahan niya, minimal, pag siya po'y kinakagat ng mga insekto, hindi niya kaya na paglabanan. Pero nung time na yon, nakaya niyang gumapang. Paggapang niya, pag-ahon niya, naalis ang kirot, lumakas siya, nagpatutuo siya. Pag uwi niya sa kalantahanan, sabi niya sa kanyang asawa, Carmen, minimal, sabi niya, Carmen, sa kanyang asawa, Carmen yung kanyang asawa, sabi niya, Carmen, sabi niya, yung kirot na nararamdaman ko, wala na. Alam niyo, sabi ng asawa niya, hindi pa nababautismuhan yun ha. Ang sabi ng kanya asawa, Oscar, magpatuloy ka dyan. Gagaling ka dyan. Amen? Nagpatuloy. Mahabang taon, 2 years. Nagsasaklay lamang. Nung lumakas na siya, gumawa siya ng saklay. Nagsasaklay siya. Pero isang araw, nakalimutan niya yung saklay niya. Minamahal. Tingnan niyo po, doon palang kapamaran ng Diyos para siya po ay palakarin ng malapay noon. Ang sabi niya, malapay noon, sabi niya, hindi ako makakapunta sa pwesto ko. Nakalimutan naman yung driver. Yung driver ng tricycle, na hindi siya nakakalakad. Nauna na siya sa pwesto niya. Lumuhod na yung driver sapagkat mga awitin yung driver. Lumuhod na. Nakalimutan niya si Brother Oscar sa tricycle. Nanalangin si Brother Oscar, kaya paintulutan pala naman, nanalangin siya, malapay noon, gusto ko nang lumakad na walang saklay kasi nakalimutan niya. Alam niyo po, sinubukan niya lumakad mula noon, God, nung araw na yon, pinalakad na siya ng malapay na walang saklay. At doon na rin po, kumpletong pinagaling siya ng ating mga Paisos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everyone say, praise the Lord. Kaya minamahal, talagang susubukin tayo ng ating malapit kung gaano kailan ang pagtitiis natin. At kung makita ng Diyos, Manals God, naging tapat ka na kahit na mahabang panahon na sa paghihirap mo, patuloy ka na naglingkod sa malapay noon, hindi ka pa ipapahiya ng Diyos, ibibigay ang nasa ng iyong puso. Kapagkat nababasa ng Diyos ang iyong puso, alam na Panginoon na gusto mong gumaling, Manals God, gusto mong pagpalain ng ating dakilang Diyos sa takdang panahon, nakita ng Diyos ang puso mo, ikaw ay tatanggap kung hindi ka manghihimagod sa pagtalima sa utos ng ating dakilang Diyos. Everyone say, praise the Lord. Basahin po natin yung last verse po natin, Lamentation 3:24. Dito po sa Lamentation, chapter 3, verse 24. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Amen. 25. 25, ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Naman, sinabi ng talata ito sa 25, the Lord is good unto them that wait for Him. Amen? Huwag mong kalilimutan ang mga pangako na ito ng Diyos. Yung naghihintay sa Kanya, yung tumutupad sa Kanyang utos, manamahal God, pinangakuan ka ng Diyos na mabuti.
Amen? Sabi nga naman, sa talata ito, ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya, sa kaluluwa na laging nariyan, Manos God, sa banal na gawain ng Diyos, Manos God, ang Diyos ay napakabuti sa kanila. Amen? Everyone say, praise the Lord. Kaya minimal, kung lagi ka, Manos God, nasa katuwiran at kalooban ng Diyos, huwag mong isipin na kahit mahirap ka, alam mo, Manos God, ang Diyos laging nakatungay sa iyo sapagkat sabi nga ng talata ito, ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya. Sa kaluluwa na umahanap sa Kanya. Kung binibigyan mo ng halaga ang paglilingkod mo sa Diyos, Manos God, huwag mong isipin na malayo sa iyo ang Panginoon. Isipin mo na riyan lagi sa iyo ang ating dakilang Diyos. Amen? Kaya nga sinabi ng 24, the Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. Kaya nga, lagi natin kabahagi ang Diyos. Sa buhay po natin, huwag po natin kalilimutan. Amen? Ang ating mga Paisus sa buhay po natin, alalahanin po natin lagi, Manos God, ang mga salita ng ating dakilang Diyos na siya po natin pag-asa at, Manos God, tagumpay kung atin ito'y tatalimahin ang utos ng ating mga Paisus sapagkat mapalad ang kaluluwa na umaasa sa Kanya. Mapalakpakan natin ang ating mga Paisus. Everybody say, praise the Lord. Tayo po na malay umawit sa ating